Eto mga kalapatids, meron tayong bisita ngayong araw. So may dala-dala siyang, anong klaseng ibon yan? Pudo-pudo po. Pudo-pudo? Pudo-pudo! Grabe! Ngayon lang ako nakakita ng ganitong ano. So kasama rin sa species ng dove, no? Ayan, nandito si Sir Cholop. Ayan, tama? Sir Cholop mga kalapatids. Ayan, tanghaling tapat. Bumisita siya sa atin. Ito, meron siyang sasop sa kalapate. Di ba? So yung isa, ano to, na ano sa ano, pagkakahawak. Ayun, natanggal yung balahibo. Pero mabilis lang po kasi makakunin ng balahibo. matanggalan. Para ding ringneck dove mga kalapatids, ang dali lang matanggal yung kanilang balahibo. Kaya wag natin sila agad-agad hawakan ng hawakan. So ito, pares to. Yung babae, Yan po. ito. Ito yung lalaki. Opo. So parang sa ano rin siya, sa ringneck dove or kalapate. Mas malaki yung size nung lalaki, mas maliit naman yung size nung babaeng mga kalapatids. So ito, susubukan natin mag-breed ng ganito. Try natin mag-breed kung magiging successful mga kalapatids. Pero ikaw nakakapag-breed ka na nito? Hindi pa po. Hindi pa din. So iba rin yung bato-bato. Opo. Iba rin yun, di ba? Yung parang bulik ang kulay. So yung kay RJ, hindi ko alam kung ganito yung itsura ng kay RJ. Nahuli na RJ yung pumapasok sa loop niya. Shoutout kay Jay na mga kalapatids, ano? Pero ito, ayan, tingnan natin kung ano magiging style ng breeding natin dito mga kalapatids. Sa una, anong kakainin nito? Prutas po. Prutas lang. Tapos pag tumagal, kakain na rin sila ng ganyan. Chick booster. Ayun, mga kalapatids. So yung ringneck dove, medyo hindi maselan eh. So pag kahit ano ipakain mo doon, conditioner, grains, pellet, pwede na lang kainin mga kalapatids. Prutas, hindi ko pa na-try. Ito, pupurtasin muna natin. Sakto, may mga puno tayo dyan ng papaya, saging. Pwede nating ibigay sa kanila mga kalapatids na unang pagkain nila. So soon, alam niyo naman, malikot ang utak ni Oing Pigeon TV. Mag-experiment tayo, crossbreeding natin sila sa ringneck dove. So pares naman sila na dove, di ba? Tama, daming species kasi ng dove eh. So try natin sila i-crossbreed kasi yung una nating experiment mga kalapatids, nung nag-try tayo ng kalapate sa ringneck dove, hindi nag-work. So failed yung breeding natin doon mga kalapatids, ano, hindi siya talaga hindi sila nag-mate mga kalapatids. So eto naman, tatry natin ngayon, pudo-pudo cross sa ringneck dove. Pero as of now mga kalapatids, hindi muna natin sila maibibreed itong isang pares natin ng ringneck dove dahil meron na naman silang bagong pisa. Ayan, kung mapapansin nyo, meron siya sa ilalim na, ayan, ina kayo, parang may mga balibalahibo na ngayon, medyo malaki na, bilis na lumaki. Subukan natin tanggalin tong parents. Ayan, baba natin saglit yung parents para makita nating mabuti yung inakay. Ayun, isa nakita ko na. Tingnan natin isa. Ayun, ang bilis mabulot ng balahibo nila. Ito, isang puti na naman. O, meron na naman tayong Spanish dove. Saka isang normal color na brown. Ayan, dalawa. Pulang-pula yung mata ng isa. So, kaya mga kalapatids, hindi natin sila pwede munang i-breed sa ngayon na i-crossbreed dahil meron na naman silang anak. Ang bilis talaga magparami na ito. So, parang 15 days lang talagang nagpipisa na agad. Lalo pagka fertile, dalawa lagi yung magiging anak mga kalapatids. Galing ng breeder ko na to, Cho. Kasi naglalabas siya ng ganung kulay, oh. Kulay puti. Oh, di ba? Meron siyang may throwback lagi ng puti yan. Minsan dalawang puti pa eh. So, hintayin muna natin lumaki yung yung mga anak nung ringneck dove natin. Tapos, bibitakin natin yung parents. Bibitakin means aawatin muna sila. Tapos, subukan na natin i-condition. So, pinapainom ko rin yan ng mga vitamins, ha. Yung mga alaga nating ringneck dove, hindi lang basta tubig mga kalapatids para makatanggal din sa stress. Lalo pag nagbi-breed sila. Siyempre, pang suporta lang po ng breeding. Binibigay natin mga supplement para sa mga ibon natin. Kasi sabi ko nga, pag tayo nagpainom ng mga vitamins dito sa mga alaga natin, kagaya nga ng ito, sa namakmak na mga Campion products mga kalapatids, ayan, isang timba kung magbigay para lahat, pati aso, kalapate, manok, binibigyan natin, hindi lang kalapate. Ngayon, ito si Cho, bago member ng HPC. Hindi ko na nakita. Ito. Bago member ng HPC, kasabay niya si King. Sinukatan natin nakaraan, kaso di sila nang-attend ng meeting kahapon. Diba? Bakit? May pinuntahan po kasi kami, kailangan po ng driver. Yun. So, re-relay ko na lang sa GC natin yung pinag-usapan kahapon, tapos may mga nag-video naman. So, ito mga kalapatids, yung kanyang daladalang pudo-pudo, sasapan natin ng kalapate para maging, niya ron, materyales. So, ngayon,
ay pipiliin ko si Sir Cho doon sa taas, mga kalapatids, ano. Pag gusto niya at may napili siyang isa doon, doon natin siya bibigyan. Pag hindi naman, meron ako nakalaan sa kanyang breeder talaga. Lumubog ka sa stock lock. Papipiliin natin si Sir Cho. Pili ka ng ibon dito, kung may mapipili ka. Tapos, wag lang yung itim ang singsing. Kasi mas malapit yung laban yan para hindi na mabawasan. Yung mga itim ang rings nung mga kalapati natin. Yung mga up pa natin na banded. So sa mga blue naman na banded, wag lang yung super set. Medyo mahal yung singsing ng super set Sa karpa naman. So magpipilian mo is mga blue. Ayun, makita nyo mga ganyan, mga blue. O yan. Pili ka na, sige. Ayoko naman na ako magbigay sa'yo. Gusto ko, ikaw yung talaga nasa puso mo yung pipiliin mo. Para ikaw talaga makapili. So bigyan natin ng time si Sir Cho para makapili. Tapos tingnan natin mamaya kung ano mapipili niya. Basta sabi ko sa kanya, wag yung black ring, saka yung mga naka-super set. Sure na, kumbaga, nasa 100% yung ginawa kong breeding dyan. So may napili na si Sir Cho. Eto, isa sa binread ko na pang Alegre One Low Praise kay Boss Jan Alegre. Kaso nga lang, dahil nga 5 lang yung naikarga natin kasi wala nang budget, mga kalapatids. Eto yung sana yung isa. Kung tandaan nyo, pakita mo singsing. Kung tandaan nyo mga kalapatids dati na ang mga nilaban natin or mga entry natin na sinuksukan na singsing is yung double ring na ganito tapos merong inner ring sa loob. Yan yung mga pang-entry natin sa Alegre One Low Praise. Ito naman yung ibon. Pakita mo, Cho. O yan yung ibon mga kalapatids. So singsing pa lang yan panalo na. Nakakalabring pa yan ng yung kabilang singsing. Ng karpa pang north mga kalapatids. Ang ibon yan. So pinapili ko para maayos, para 100%. Ano magagawin mo dyan? Pwede pa ilaro yan. Oo. Sige, i-viewing ko po. I-viewing mo. Tapos kapag pwede na ilaro mo para mas maganda. Bago mo siya gawing breeder, mas maganda ilaban yun, may napatunayan ng ibon. Pearl eye ang mata niya. Matik, kitang-kita mo na pearl eye. Diba? Magaling pumili si Sir Cho. Sayang lang, hindi niya nakasama si Sir King. Kasabay sana niya pupunta dito yun kaso, pahuli-huli si Sir King. Shoutout kay Sir King. Ayun. Malalagyan ka. Ayun po yung karton na. Ayun na lang karton uli. Ayun. Sige, lagay mo na rito para Tapos may service ka. Salamat din kay Sir kay Sir Cho. Eto, nagbigay siya ng sa atin. Ng pudo-pudo na ibon. So, binigyan ko na yung effort niya. Ito, binigyan natin siya ng kalapate para naman di masayang yung effort niya mga kalapatid. Saka syempre, magagamit niya to, panlaban niya dun. Kasi di ko pa to, binuviewing ko pa lang. Wala pa talagang pakawala. So, pwede pa niyang viewing at turuan mga kalapatid sa kanyang kulungan. Mailaban pa sa derby. Matagal pa naman laban nito October pa. Mas maganda mga kalapatids. Pupunin namin. Pupunin po sila. Pag tumagal, yung kumbaga sanay na nila dito, kusa na silang tumutunog. Ano yung pinakatunog nila? Yung kanto lang. Ay, ganon. Kipay ni Sir Cho, parang makaibon ka dati. Ang galing Pati tunog nung sanay na rin siya kasi may mga alaga siyang ganyan No animals were harmed in the making of this video for breeding purposes only. Yan, alagaan natin sila na mabuti. Kaya din ang pag-aalaga natin sa mga ringneck dove, sa mga kalapati natin, mga kalapatids.